Maaari naman mabawasan ang baha ng 70 hanggang 80% sa Metro Manila sakaling maipatupad ang Drainage Master Plan. Ito ay nasa ilalim po ng 2012 Flood Control Master Plan ng Pinoy Administration na itinutuloy lang ng kasalukuyang administrasyon. Detalye sa live report ni Eden Santos. Eden. Yung napakatagal na nating problema sa pagbaha sa Metro Manila, talagang malabo pang mapigilan. Pero sisikapin na mabawasan ng mga kaukulang ahensya ng ating pamahalaan. Itutuloy ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2012 Flood Control Master Plan ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na ito pa rin ang master plan na ginagamit ng BBM administration. Magugunita na 30% pa lang ang naipapatupad sa Flood Control Master Plan program ng Pinoy administration. Aminado naman ang kalihim na hindi kakayanin na gawing flood-free ang Metro Manila. Pero tiniyak ni Bonoan na maaaring mabawasan ang baha ng 70 hanggang 80% sa Metro Manila sakaling maipatupad ang kompletong master plan. I think 70%, 70-80%, including dito sa drainage program inside Metro Manila, addressing yung mga basura and yung mga informal settlers natin, kung minsan maano natin. I think 70-80% we'll have to be able to mitigate the flooding problems in Metro Manila. Kabilang din sa mga itutuloy ng gobyerno ang mga proyekto noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kagaya nga niyan, yung Marikina Dam project at saka yung Parañaque Spillway was already in the master plan way back during the former President Marcos time pa. Hanggang ngayon hindi pa na-implement because of so many socio-political issues, etc. So anyway, Itutuloy yung mga yan ngayon. tutuloy. Iprinisinta ni Bonoan sa sectoral meeting na pinangunahan ni Pangulong Marcos ang 5,521 na nakumpletong flood control projects simula noong July 2022 hanggang 2024 at mahigit 5,000 na iba pang proyekto. Bukod pa sa ipinatutupad na flood control management program sa 18 major river basins sa buong bansa kabilang ang Metro Manila. Ibinunyag naman ni MMDA Chairman Romando Artes ang isasagawang drainage master plan para mabawasan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. 70% na kasing silted ang mga drainage sa Kamaynilaan. Approve na po yan for funding ng World Bank. Hinihintay lang po namin yung extension ng loan facility ng World Bank. So, yan po yung gagawa ng comprehensive drainage master plan dito po sa Metro Manila. Alam naman po natin, antiquated na yung ating drainage system. According to SEC money, yan po ay nagawa pa noong panahon ng dating Pangulong Marcos, yung drainage master plan for Metro Manila. So kailangan na po talagang i-update, lalong-lalo na sa ngayon na meron tayong climate change. Mas mataas na po yung tide ng tubig sa ating mga oceans at yung ulan po na dala ng mga bagyo ay mas malalakas. Pero the other problem that we have to look into is actually how do we draw out the runoff water that is trapped inside Metro Manila. And ito yung sinasabi nga ni MMDA Chairman that we have to look into the antiquated drainage system. Kasi there was a study done before na yung drainage system, internal drainage system of Metro Manila, yung mga maliliit na pipes so dito is already about 30% efficient, no. 70% of the internal drainage of Metro Manila is silted sa mga basura and other things, no. So this need to be rehabilitated and upgraded. Yun lang ang kuha natin dito.
Isinisi rin ng mga opisyal sa santambak na basura, kawalan ng disiplina at lumaking populasyon ang pagbaha sa Kamaynilaan. Lahat ng flooded areas may naiwan na basura. And even sa mga pumping stations natin, halos napuno ng basura. Truckloads ang ating nakukuha. Minsan isang barangay, 10, 12 truckloads ang hinahahakot namin na basura. Yan ay sa MMDA side lang. Yung wala pa dyan yung regular na humahakot ng basura na contractors ng LGUs. Dahil napakarami po talaga. Even during our monitoring nung kasagsagan ng bagyo, talaga pong napakaraming basura ang dala ng tubig baha. Ali, kapwa naninindigan ng DPWH at MMDA na epektibo yung flood control project ng gobyerno dahil mabilis daw mag-subside yung tubig baha sa panahong ito kumpara sa mga nakalipas na taon. Ali? Then, kanina si Chairman Artes was just stating the obvious, no, na talagang ang toneladang basura na tinatapon ng ating mga kababayan, ang problema, no, na bumara sa mga drainage systems, no? Ano ang meron ba silang prinisintang solusyon? Ano ang gagawin nila dito sa para matugunan itong basura? Ali, ang cleanup drive ng MMDA ay patuloy pa rin, ongoing, sabi ni Chairman Artes sa press briefing kanina sa Malacanang, para nga makolekta lahat ng mga basura na yan. At yung paglilinis sa mga drainage ay tuloy-tuloy pa rin at batay doon sa kanyang binanggit, yun nga complete master plan, drainage master plan na kanilang isusulong. Sa tingin nila makatutulong yan ng malaki upang mabawasan yung pagbaha sa Metro Manila. Kapag kayan ay naipatupad na alis sa ngayon, ay naghahanap pa sila ng pondo at isa sa nakikita nila yung loan nga mula sa World Bank. Ali. Ang hinahanap natin kasi, Eden, ay yung panagutin. Yung mga nagtatapon ng basura. Hindi naman pwede na linis na lang tayo ng linis ng basura na talagang walang pakundangan na tinatapon ng ating mga kababayan. Ang isa pang punto, ang naaalala ko, 2012 yan at narito na tayo sa petsa ng 2024, ay yung relokasyon ng mga libo-libong mga pamilya na nakatira along the waterways. Nabanggit ba yon? Yes, Ali, nabanggit yan ni Secretary Bunuan kanina sa press briefing. Yun nga yung sinasabi niyang isa sa mga nakikitang dahilan kung bakit yung mga basura sa mga waterways ay hindi pa rin maiwasan dahil yung kanilang mga itinatayong mga proyekto ay tinitirhan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa yung mga tinatawag nating informal settlers. Ali. Oo, kung walang kamay na bakal, then palagay ko matagal-tagal pa itong problema natin ng pagbabaha sa ating bansa. Maraming salamat, Eden Santos. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.